Isa pa mong palakpak kay Lord. Hallelujah. So, yun nga, nabanggit kanina, mainit nga talaga sa labas, no? But praise God kasi sa kabila ng mga init na dinadanas natin, mas mainit pa rin yung pagmamahal ng Panginoon na pinupunta natin dito, linggo-linggo. Amen? Amen. So, yun, wala yung init na yan eh. Di ba? Kapag ka nalaman mo yung tunay na biyaya, yung pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen po? Amen. So, today, we will continue with our series break for this month. So, out of the box. Out of the box po tayo. Sa akin nga, ang parang binigay sa akin na idea dito, out of the box. Di ba marami tayong nakikita, we always see yung mga vloggers na nag-unboxing. Di ba? Unboxing. So, for example, umorder ka. Dumating yung, umorder ka, for example, ng gadget, di ba? Let's say, iPhone 15, for example. Or Samsung Universe. Hindi na, Galaxy. Dumating. Di ba pagka dumating, excited tayo, di ba? Excited tayo palagi pagdating. Iniintay mo yung doorbell ng Amazon or kung saan mo man in-order. And then pag dumating, tuwan-tuwa ka. Excited ka. You unbox it. Amen? So this afternoon, I would like to just put a disclaimer. Ang pag-uusapan natin is unboxing. Unboxing, meron tayong kasamang backtrack, may kasama tayong throwback o anuman yung mga binigay sa atin ni Lord. So we will unbox again the grace of God na binibigay sa atin new every day, and we will see again and again ano ba yung mga features nito, di ba? Yung mga features na magagamit natin kasi kagaya ngayon sa phone, di ba? Hanggat di natin inaalam yung features, minsan may feature dyan na hindi natin nagagamit. Amen? Alam nyo ba na yung iPhone nyo? Kung parehas kayo naka-iPhone, for example, mag-asawa kayo, natitrace yan kung nasan yung isa. So, alam mo kung nasan yung isa. Di ba? Kaya, pagka ayaw ng iPhone, hindi po, joke lang yon. Pero may mga features talaga na nakikita natin, ang ganda-ganda pala na, uy, meron pala nun. Now we will unbox. Again, alam ko marami sa inyo nakakaalam na kung ano yung pag-uusapan natin, but still, masarap pag-uusapan yung pag-ibig ni Lord sa atin. Amen? Amen. May bago ba tayo ngayon? Bakit wala? Tawag ka sa labas. It's okay. Kahit wala, again, I would like to remind each one of us that we belong even before we believe. Amen? Mga kapatid, yung mga kasama natin dito na ngayon nyo lang narinig yan, we say this not because we are telling you belong to Grace Life. No, all of us belong to our loving Father, even before we believe. Amen? And this afternoon, we will see how it works dun sa istorya ni God, sa kanyang love story para sa atin. Amen? So kanina nga, napag-uusapan na mainit, mainit, mainit. So welcome to the summer heat. Nag-discuss na yung ating UAE. It's officially summer in UAE. Amen? We celebrate? Ang saya-saya. Di ba? Summer. So, pag pinag-usapan natin yung summer, I remind you na magdala na po tayo ng mga protection natin. Right? Kagaya niyan, yung mga payong. Dati nga yung mga Pilipino lang yung mahilig magpayong. Ngayon nakita ko, lahat na ng nationalities, nagpapayong na rin. Kasi nga talagang kailangan you protect yourself. Kung hindi man payong, kailangan nyo ng protection. Magdala kayo ng shawl or anything to protect yourself. Kasi sayang yung mga yung mga complexion nyo na artistahin, di ba? So, protection na natin yan. So, yun nga, ganyan ako dati. Pero, unfortunately sa Dubai, pagka nagpayong ka, mainit pa rin. Wala lang yung araw. But, kasi humid, so mainit. So, nanggagaling ako sa labas ngayon, kagaya sa Pinas, pagkagaling ka sa labas, di ba nagmamadali ka umuwi?
Pag uwi mo, shower agad para maibsan ka, di ba? So yun, nung bago ako dito sa Dubai dati, ang init sa labas, nagmamadali ako umuwi. Pag uwi ko, diretso ako sa shower para mapreskuhan. Ganyan na nangyari sa akin. Pambihira. Pagka summer pala dito, yung tubig, yung cold water, mas mainit dun sa hot water. Pag nilagay mo sa hot, mas malamig siya kasi yun yung nakaipon dun sa ibabaw nung tangke. Pero mainit pa rin. Kaya kung huwag kayo basta-basta maliligo pag galing sa labas kung ayaw nyo maagnas katulad ko dati. Maputi ako nun nung dumating ako dito. Mistiso ako nun And may buhok. Hindi ko na lang nailagay yung picture ko dyan noong 2008. May buhok. So, yun, ganun talaga. Kaya pala, ang tawag dun sa mga taga rito, Arabo. No? Arabo na rin ako ngayon. Arabohok. So, yun nga, marami. Ito yung dahilan. Yan yung dahilan. Kaya pagka-summer, yung Dubai kasi, medyo umihiwalay talaga yan lumalapit sa araw. So, ganyan yung nangyayari. Kaya kahit anong gawin mo, kahit maligo ka, ayan, ganyan, mainit pa rin. No? So, may mga memes nga na lumalabas ngayon, ganyan. Summer is coming, be happy. Bakit be happy? Kasi alam nyo back in the States where I was born, when it's summer, it's time to enjoy. We can do barbecue, we can go to the beach, enjoy everything what we like. But because I am in Dubai, I cannot do those things. So, kumbaga kasi sa ibang bansa talaga pag summer, nag-enjoy sila. Like yung mga kapatid natin sa UK, pag summer, andyan yun, nakakapag-fishing sila, kasi naman yung summer dun, ang pinakamainit na yata, 28. Di ba? 28. Parang malamig pa yun para sa ating mga Pilipino kasi yung Filipinos mainit din sa Pinas. Kaya sabi, summer is coming and be happy. Sabi ng bata, I live in Dubai. Wow! Diba? So, yan yung ganyang kainit talaga rito. Pero we are making fun of it because, even the weather is a grace of God. Dahilan yan. Amen? And, yan, pagka nag-sunbathing ka kasi sa US, pagka summer, nagsa-sunbathing sila. Dito, wag mong i-attempt. Cremated ka. Cremation ang mangyayari sa mo. Saya, di ba? Pero, meron namang paraan. Paraan yan, kagaya sa shower. Ito naisipan ko. Hindi pa pala, ito pa. Sauna, sa Dubai, sa mga malls. Make sure, alam nyo kung nasan yung kotse nyo, kung di aawayin kayo ng misis nyo. Habang naglalakad kayo dun sa parking area, parang sauna. Pero parang may mga solusyon. Ito naisipan ko. Meron ba kayong mga pangsala dun mga, mga gulay? Di ba? Lagyan nyo ng yelo, lagyan nyo sa shower. Effective yan. Kaya lang hindi na bumalik yung buhok ko talaga kahit ginagawa ko yan Wala na it's too late nung maisipan ko yan. Or after ng church, di ba? Huwag kasi kayong puro kape. Yung mga Pilipino, mainit na nagkakape pa Maghalo-halo naman kayo. Napili ko na picture. Sabi ko, gummy bears? Pwede pala yun. Favorite ko yung gummy bears, lalagay ko yan sa halo-halo. So, pwede yun. So, yun. Ganyan po yung scenario natin ngayon. But, matatagal na tayong OFW dito, kaya sanay na tayo. Numuwi nga ako sa Pinas Init na init yung mga pinsan ko. Nakatingin sila lahat sa akin. Mga nakahubad Nakatingin sila sa akin, cool pa ako Kasi nga nag-adjust ako rito. So, kumbaga, lahat yun. Lahat tayo nag-a-adjust. Isa yan sa design at sa blessing sa atin ni Lord. Amen? So, mainit yung pinag-usapan natin, di ba? May pag-uusapan tayo na mas mainit. Okay, mas mainit yung pag-uusapan natin, mainit na mainit. But don't worry, throwback lang to. Throwback lang. Wala sanang mag-walk out. Amen? So, let's talk about our title for today, which is Insertus. No? Meron ba sa inyo nag-research kung ano ibig sabihin yan? At least meron. Di ba?
Sabi ko nga, ganun. Sabi, hindi maintindihan. Sabi ko nga, kasi dati, na-inspire ako kasi meron akong napanood na preaching. May mga ginagamit na words yung preacher na malalalim. Meron pa siyang sinabi doon na nonchalant. Nonchalant. Sabi ko, pambira naman preacher to, pinahihirap yung preaching. Alam mo yung ba't ako nainis? Hindi ko naintindihan. Kailangan mag-research. Hindi, ito pong insertus, kasi nga, hindi ako nag-work ngayon eh. So, lagi ako nasa bahay. Backtrack lang. So, inulit ko si John Wick. Nakita ko may mga Latin words na ginagamit doon. So, nagkaroon ako ng idea to use Latin word. Di ba? Kasi actually, yan talaga yung lahi namin eh. Latin. Tapos naging Italiano kami. Half Ita, half Ilocano. So, yun. So, insertus means, in English, uncertain. So, marami bang uncertain pa rito? Before we continue, let's pray po muna. Let's commit this to the Lord. Lord, hallelujah, Father God. Maraming pong salamat for this afternoon. Thank you for your love. And thank you for your love na nakikita po namin at nafe-feel sa bawat isa ng nakasama namin dito. Lord, each one of your children here, your child here, represents your love. I thank you for them, Lord. And I thank you this afternoon because one way lang, Lord, it's always victorious because you have finished your work at the cross for all of us. Lord, speak to us. Not me, but you to speak to them, Lord. Your love. And let us be reminded again nung napakasarap pong pag-ibig at pagmahal sa amin. In the name of your Son, Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Uncertain. Bakit uncertain? Dito, di ba, nung araw, pag tinanong kayo, pagka namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta? O hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam. Nung araw, may time na, nung nag-evangelize kami, ganun yung banat namin. Biro mo na sa jeep, sabihan mo doon sa katabi mo, pag namatay ka, alam mo kung saan pupunta. Sabi ang ganun. Sinagot ako one time doon eh. Ikaw, gusto mo na mamatay? Di ba? Medyo extreme noon ng mga evangelism. Talagang ganun. Pero it is, rin naman eh, talagang yun yung hard truth. Pag namatay ka, alam mo ba kung saan pupunta? When you don't know Christ, if you don't know full grace, lahat tayo dito full grace na, kaya alam na natin eh. Kahit sino noon, kahit ako nung tinanong, alam mo kung saan ka pupunta? Hindi. Ang sagot lang, ang safe na sagot, only God knows. Meron pa nga tayo only God can judge me. Pero kasi nga, nung araw talaga, hindi natin alam. Pero alam niyo kung ano yung nature natin. Kanina nabanggit yung the fall. In the fall, maganda yung details niyan. So magpa-enlist na kayo ha. Yung the fall, it happens dun sa ating kanununuan. And when it happened, all of us, by default, sa ayaw at sa gusto, here we are. Lahat tayo bound for hell. Why? Gusto ng Diyos? Hindi. We choose. Tahimik na kayo. Ayaw niyo nang umiti ha. Wala mag-walkout ha. Kuya Jet, pakilak nga muna. Relax lang. Sabi nga, sit back, relax. Enjoy the unforced rhythm. So, ang pag-uusapan natin na mainit ngayon is impyerno. Sabi kasi nila yung mga full grace preacher na yan, hindi yan nangangaral ng impyerno. Puro blessing lang yan, puro masaya. Sige ngayon, pag-usapan natin. Pagbibigyan natin sila. Impyerno. No? So, yung impyerno, sino yung nandoon? Let me show you this verse. From 2 Peter 2:4, sabi dyan, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to
to be held for judgment. Yung mga anghel, pinadala sa impyerno. Anong excuse natin? When they sinned. Alam mo kung ano, ba't sila napunta ron? Because of the sin. Because sin cannot withstand God. Kahit naman kasi, in short nga, di ba si Moses, yung burning bush lang, hindi niya malapitan, hindi niya matignan. Kasi ganon ka-holy si Lord. Talagang pagka may sin ka, di ba, nun nga sa Holy of Holies, hindi pa sin. Wrong step lang. Patay yung high priest, di ba? Ganun dapat yung perfection. So, paano tayo magiging pupunta sa langit? Sablay na nga. So, our nature is hell-bound. Doon tayo papunta sa impyerno because of the sin na minana natin. Doon tayo papunta. Amen? Parang hindi nyo malunok. Sabi pa dito sa Romans, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi diyan, sa Greek word, hamartia. Ano yun? Missing the mark. Di ba? Pag na-miss mo yung mark, tatapa ba yun? For example, sa peryahan, di ba? Yung mga binabato-batong ganun. Hindi nga na-shoot eh. Makukuha mo ba yung premyo? Makukuha mo yung dapat na, no? Wala, di ba? Or sa target shooting, miss the mark nga eh. So kung competition yung talo ka na. Miss the mark lang. Yun yung ibig sabihin ng sin dyan. And sabi nga dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Medyo may good news na, no? Pero alisin muna natin yung good news. Tutok tayo rito. If you will see wages, plural, with S, of sin, singular. One sin, wages, death. One sin. Nakailan ba akong sin? Kahit kanina lang, papunta rito may kumat sa akin eh. Di ba? Wala kasi sinabi, pero yung napigilan mo pang magsalita, but your heart, nainis, sablay talaga. Di ba? Sablay. And sabi nga dyan, and the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Ito yung sin na sinasabi kanina, for all have sinned. Sabi nga, and the wages of sin, kaya singular, is death. Yun lang, yung sin na yan. Yung sin na hindi pagsunod sa Garden of Eden. By the way, sa Garden of Eden, there is the tree of knowledge of good and evil. Meron pang tree of life. Alam niyo kung bakit dalawa yung puno ron? Doon sa mga hindi pa nakakaalam. Alam niyo kung bakit dalawa yung puno? Mag-enroll kayo. Mag-enlist na kayo pagkatapos dito para malaman natin kung bakit dalawa yung puno ron. Kung para saan. Sabi dyan, certainly die. So, di ba hindi naman sila namatay? Pero that time, namatay yung, alin pa? Yung pangatlo sa kanila, yung spirit. Sabi nung last week, sinabi, we are triune being, di ba? Body, soul, and spirit. The spirit died. Kung gusto nyo malaman ulit yung details niyan, enroll na. Okay? Enroll na. Hindi ko i-ano lahat, but it certainly died. So it dies. Immediately, hellbound. That spirit is no longer with you. So what remains is going to hell. Amen? Amen. So ngayon, ano ba itong pinagsasasabi mo, kuya? Akala ko ba grace tayo? Akala ko full grace. Akala ko ba sit back, relax? Yes. You can relax more and I'm sure mas mahimbing ang tulog natin.
after this afternoon, after God tells us what He wants us to know. Kaya ngayon, alamin muna natin, what is hell? Let's continue. Sabi dito sa Revelations 21:8, but the cowardly, sino yung nasa hell? Takot ka lang? Cowardly. Natakot ka lang. Paano kung ginulat ka lang? The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers. Yan ang alam natin nung araw. Pagka-murderer, syempre, dun yan. The sexually immoral, dun yan. Those who practice magic arts, pati yung nanood ng Harry Potter at saka ng Lord of the Rings, dun. The idolaters and all liars. Sinong hindi nagsinungaling sa inyo sa buong linggo? And those who did not enroll on first year, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So, sino yung nasa impyerno? Yung nagsinungaling lang. May nabasa pa nga ako sa Facebook, kaka-cellphone nga raw kasi, sabi ni Pastor Cheese. Ang sabi doon, may nagtanong sa Google, will those who have tattoos will go to heaven? Ang sagot, those who have tattoos will not go to heaven. Pati yung malakas kumain ng baboy, hindi raw pupunta sa langit. Dito ako natawa, pati yung pandak. Wala namang ginagawa yun eh. Wala namang ginagawa. Kumbaga, pero memes lang yun. Kumbaga, talaga kasi lahat naman doon papunta, di ba? Doon papunta. Hindi ba talaga pwede may tattoo? Okay, this is the second death. So lahat talaga papunta doon. But don't worry, I remind you again, throwback lang to ha. Ito yung picture nyo noon. Iba na yung picture nyo ngayon. Amen? Amen. Yun, malakas na yung amen. So ito, sabi sa Isaiah, and they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me. Ano itsura na impyerno? Madidiriin ba kayo? Ako hindi ako madidirihin. Pero pagka kunyari, meron ako nakitang patay na daga, inuuod dyan na agnas, nagaglabs ako, tsaka nagtatakip ako na ilong. Hindi ko yung dinadampot ng bare hands. Ew. Yuck. Hindi ko yung dinadampot ng bare hands. But sa impyerno, pag doon ka napunta, yung uod, naaagnas ka na ng buhay. Yung uod na kumakain sa'yo, hindi tinatablan ng apoy. Tuloy-tuloy lang. Yung pinandidirihan mo, katawan mo na yun, ikaw na yun. The worms that eat them will not die. The fire that burns them will not be quenched. And they will be loathsome to all mankind. Di ba? So, ganyan yung picture nyo. Dapat dyan tayo papunta. Yun yung tamang word. Dapat dyan tayo papunta. Why am I telling you this? Because when I am reading all of this, doon ko na picture kung saan ako iniligtas ng mapagmahal kong Ama. Yan. Nakita niyo yung hurnuhan? Sa paggawa ng metal, yung metal kasi pag nakuha yan, yung minerals, bato, parang bato. Tutunawin mo na dyan. Pag natunaw na dyan, metal na, di ba? Patitigasin ngayon. Tsaka yung iuhulma. Kung napanood nyo si Panday, ganun yung mga Panday, iuhulma ngayon yung espada. Ngayon, yung espada na yun, para lumambot, binabalik dyan sa apoy. Nakaisip na kayo ng init na nakakapagpalambot at nakakatunaw ng apoy. Yung summer pa lang sa Dubai, ayaw na natin, di ba? Paano pa kaya sa impyerno? Di ba? Dati nga, ganito pa ako magbiro eh. Ayaw mo sa impyerno? Ayaw, ba't ayaw mo mag-church? Ba't ayaw mo magpa-araw? Pero kumbaga, hard truth yun. But, because of full grace, ang nakikita natin, yung kagandahan loob
yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Yan yung init niyan. Pagka, alam mo yung mga panadero, kaya masarap ang tinapay, lahat sila nakahubad, di ba? Habang nagmamasa, sinishape nila, nakahubad sila. Kasi malapit sila dun sa pugon. Mainit na eh. Kaya minsan may maalat yun, may malinamnam, merong creamy. Conforme yun sa nag-bake. Yan yung hurnuhan. Parang pagka malayo ka pa lang dyan, kunyari, andun yung hurnuhan dun sa room na yun. Mainit na rito yan, nararamdaman mo na siya. Ganun na yung init niyan. Parang lalabas ka lang mamaya sa Dubai, ganun. Ganun po kainit. Yan yung hurnuhan. Now, on another verse, sabi dito, ito na maganda, the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur. Bookmark nyo lang muna yung the devil, Lake of burning sulfur. So, ano ba yung burning sulfur? Sa Tagalog, yung asupre. Di ba? So, ni-research ko siya. Ganito yung itsura ng sulfur. Pag nakuha as mineral. Ganda, no? Parang ano pa siya. Akala mo ruby. Crystalline siya. Ngayon, sulfur ay isa sa mga element ng gasolina, ng petrol. Isa siya doon. So, anong ibig sabihin yan? Ano ang purpose ng sulfur? Ang purpose ng sulfur, kasi yung gasolina dapat nasusunog yun. Yung sunog, yun yung nagpapatakbo dyan sa mga makina natin. Dapat nasusunog. So, ang component ng sulfur, sunugin ka. Sumunog. Yun yung purpose niya. Ganyan siya pagka tinunaw. Nilagay mo sa apoy. Pagka simula natutunaw, parang kandila lang, di ba? Pero dapat extreme heat para tunawin mo yan. Para maging chemical. And pag tunaw na siya, ganyan. Imagine yung lake of burning sulfur. Napatakan na ba kayo ng plastic na natutunaw? Mahabdi, mainit. Mas matindi yan sa plastic. Ayoko dyan, masisira yung tattoo ko. Masusunog. Bakit nga ba may impyerno? Di ba? And ganyan kasama. Ganyan kasama ko i-picture yung impyerno. Kasi who can withstand His indignation? Sino yung His? Si God. Who can endure His fierce anger? His wrath is poured out like fire. Yun yung purong galit ng Diyos. Imagine how great is our God. Kanta kanina, He is a great God. Ikaw na lang. Great God. So, syempre, kung i-imagine mo yung galit niya, di ba? But don't worry, hindi talaga galit yung ibinigay sa atin ni Lord. Amen? Hindi yung galit niya ang ibinigay niya sa atin, kundi yung pagmamahal niya. Amen? So, let's go now, shift it. Kung ano ka ngayon, in present. Kanina, throwback yan, but this is your present. Who believes in the Son has eternal life. But whoever, di ba? Eternal life. You believe in the Son. The Son is given to us. And pag-uusapan natin kung sino yung Son na yan later on, a little bit. Diba? Sabi nga, but who rejects the Son will not see life, for God's, ano yung kanina pinag-usapan natin, the wrath of God, God's wrath remains on them. Hindi po galit ang Diyos sa tao. Galit ang Diyos dun sa kasalanan kasi holy and sin cannot come together. Hindi niya gusto na ang tao mapunta sa impyerno, but wala siya magawa because God is perfect, God is holy, and He cannot break His own rule.
His own law. Kasi masisira yung perfection niya. And hindi niya yun character to break the law. It's not His character. He cannot do things dahil na mali. So, yung galit ng Diyos sa kasalanan, hindi niya pwedeng i-reverse na, okay na yan, may kasalanan. He have to do something out of it. Out of love. Amen? Nagigets nyo? Hindi po konsentidor ang Diyos, pero gumawa siya ng paraan para sa atin to be back on His loving arms. Amen? The wrath of God remains on them. Bakit nag-remain sa kanila? Kasi yung sin nila, hindi nila ibinigay, hindi nila pinagkatiwala dun sa nagbayad ng kasalanan. Amen? Sabi din, tinuro sa atin ni Pastor Chisto, ang tao pupunta sa impyerno hindi dahil sa kasalanan niya. Ang tao pupunta sa impyerno dahil hindi niya natanggap yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na ibinigay through the Lord Jesus Christ. Isaiah, sabi dito, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Mga kapatid, ang isang klase ng impyerno na dinadanas natin. Kasi sabi nga, di ba, marami nagsasabi sa atin, yung impyerno na itong buhay natin ngayon. Totoo yan, pag ito yung binasihan natin. Ang impyerno ay kawalan ng Diyos sa buhay natin. Impyerno is separation from God. And yan yung estate natin kasi wala yung spirit natin. We are dead in spirit. If we are dead in spirit, wala kang wifi. Kumbaga, cellphone ka lang. Wala kang wifi, wala kang connection. Wala kang silbi. Wala kang SIM. Diba? Pag walang SIM, walang wifi, walang connection, ano ka? Wala. So, ganun yung nangyari sa atin. Nawala yung sin sa atin. And we are separated from God. And don't you know, can we imagine how is it to be separated from God? But I'll explain you one thing. Kasi paano, baka may magtanong sa inyo, paano yung mga hindi naniniwala sa Diyos? Paano yung mga atheist? Buti na lang, 70ist ako. 70s ako pinanganak. Paano yung mga atheist? Kasi ang Diyos, loyal sa tao. Ang tao, hindi loyal sa Diyos. We are not talking about the life here. We are talking about afterlife. And ano yung may enjoy natin? And we don't need ng kayamanan. Sa totoo lang, niniwala ba kayo doon? Pero ibibigay sa inyo ng Diyos yung kayamanan at yung future na gusto nyo through the finished work of our Lord Jesus Christ. Bonus na lang yun. Pero ang main thing, yung presence ni God sa buhay natin. Now, kagaya di ba sabi nga kanina ni sister, nagkaroon ako ng kakampi. That is the truth. Iba yung may kakampi ka na hindi mo alam, iba yung feeling ng alam mo na merong kakakampi, na matindi kung sino yung kakampi natin. Amen? So ngayon, if you're separated from God, can you imagine how it feels? How bad it feels? Ang saklap. The Lord Jesus Christ experienced that, and He cannot help but cry out on the cross during that victorious day. Yung iba, pag pinaliwanag yun, that faithful day. No, it is the victorious day. Sabi sa Mark 15:34, and at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Mga kapatid, basahin nyo sa buong Bible, Jesus Christ never say, my God. He always calls my Father, 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 Father. This time, itinakwil siya ng Diyos Ama, kaya hindi niya matawag ng Father.
during that victorious day on the cross. Mga kapatid, eto na tayo. This happened because tayong lahat papuntang impyerno. So yung feeling ng impyerno, ibinigay ng Diyos Ama sa yaman niya, sa kanyang bugtong na anak. Itinapon niya lahat doon. Anong sabi, di ba? He who have no sin become sinner ba? Hindi. He become sin for all of us. Naging purong kasalanan ng Panginoong Yesus. Itinapon sa kanya lahat ng Diyos Ama. Ibinigay lahat doon. So yung karapatan na nasa kanya, mapunta sa atin. Yung karapatan bilang anak. Yung karapatan bilang tagapagmana ng langit. Yung karapatang nakatira sa langit, mapunta sa atin. At nasa kanya, lahat ng karumihan natin. Lahat ng kapangitan natin. Lahat ng pagkakasala. For all have sinned. Lahat ng kasalanan natin. Alam niyo kung gaano kagrabing kasalanan na binigay kay Lord John. Our sins, past, present, future. People from the past, present, and future. Our sins from the past, present, future. All paid in full. First time naranasan ni Lord na talikuran siya ng Diyos. Naranasan niya, nakita niya, nakahiwalay siya sa Diyos. Sabi niya, I and the Father are one. But during this time, the great exchange, He shouted, why have you forsaken me? As in talagang itinakwil siya ng Diyos Ama na para tayo na dapat nakatakwil ay maging anak niya at mayakap niya pabalik sa piling niya sa kalangitan. Amen? That is grace. The grace of God na hanggang ngayon, siguro mapag-uusapan natin, mapag-aaralan natin, malalaman lang natin kung ano yung kayang i-comprehend ng utak natin. But grace of God is beyond that. Hindi natin kayang pag-aralan, hindi natin kayang alamin dahil yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, yung biyayang ibinigay niya. Sino ba yung grace? Jesus Christ. He is the Alpha and Omega. Walang katapusang beginning, walang katapusang end. He is entirely everything that He has been replaced, given for you, so that what He have will be given to all of us. That is the great exchange. Nangyari to sa cross. Nangyari sa cross ng Kalbaryo. I would like to explain this again, kaya ako inuulit sa inyo kasi gusto ko ma-remind tayo. Ang sarap malaman kung saan tayo iniligtas, and pangalawa, kung ano yung nagbayad sa atin, kung ano yung binayad sa atin. Sa trabaho ko rito, ang pinakamahal na nakita kong sasakyan is Bentley Chiron, which is around 30 million AED. Is slightly used. Pinalit sa kariton. How can we appreciate? We can never appreciate that love. Kahit anong appreciation natin, kahit anong thankfulness natin, it will never be enough. But that is how God loves us so much that He gave Jesus Christ in place of you to pay for you on the cross. And yung kabayaran na yon, alam naman natin na nakapako si Lord John bago siya dumating sa time na talikuran siya ng Diyos Ama, ang dami niyang dinanas na hirap. Ang daming latay. Halos balatan na yung katawan niya sa dami ng latay niya. That is for us. Pinanganak siyang mahirap. Namatay na mahirap. Buo yung katawan niya. Nagkagutay-gutay, nagkawasak-wasak. Just for us. Imagine that pain na tiniis ni Lord. He came as man dahil walang kahit ano na element or nilikha niya ang makakasakit sa kanya. He need to use man to be vulnerable. Mga kapatid, lahat nung habdi at kirot na dinanas ni Lord, hindi niya alintana yun. Kasi alam niyo kung bakit?
mas mahabdi sa kanila ng Diyos Ama na makita ka na papunta sa impyerno. Mas mahabdi sa kanila na mawala ka. Mas mahabdi sa kanila na pabayaan ka niya sa kabila ng pagtalikod natin sa Kanya araw-araw. And that is His full grace given to us. Paano nangyari to? Balikan natin. Rewind natin. Balikan natin sa Genesis. Di ba sa Genesis, sabi diyan, after the fall itself, the fall, sabi ni Abba Father, and I will put enmity between you. Sino you? Tao. Huwag na si Eva. Pinisisi natin lagi yung babae. And the woman. Sabi, and between your offspring and hers. Ang kausap niya dyan, yung devil, the serpent, at saka yung tao. Paghihiwalayin ko kayo. Kasi alam nyo, ginawa talaga ng demonyo dyan. Kaya niya pinabagsak yung tao, hindi naman niya gusto yung kasalanan lang eh. Kaya hanggang ngayon, pinipilit niya tayo i-deceive. Gusto niya tayo magkasala and tumalikod sa Diyos. Kasi ang purpose nun, alam din ng demonyo kung gaano tayo kamahal ni Lord. And that is the good news. Alam niya, makakaganti lang siya sa Diyos kapag nasaktan niya yung puso ng Diyos dahil yung Diyos, alam niya, mahal na mahal niya. Ikaw, ako, tayong lahat. Alam ni Satanas na kapag ang tao na ipahamak niya, masakit na masakit sa dibdib ng ating Panginoon yun. Dahil mahal na mahal ka niya. Nasaktan ka na ba ng loved one mo? Hindi mo may imagine kung gaano kasakit kay Lord na mapahama ka and pabayaan niya na papunta ka lang sa impyerno. Amen? And this is what happened on that day. Nangyari yan, nagkasala pa lang yung tao, meron ng rescue. Ay tayo? Meron ng rescue. Meron ng nakalagay na solution para sa atin. This is the first prophecy of Jesus Christ done by God the Father. I will put an enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Jesus Christ already declared by our loving Father. Hindi naman humihingi ng tawad si Adam and Eve. Given freely. Matthew 25:41 says, eto maganda dyan. Kung ganun pala yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin, kuya, bakit may impyerno? Bakit ginawa niya impyerno? Marami pa nga nagsasabi, lalo na yung mga hindi naniniwala, yung mga atheists, sabi nila, ang defense nga nila kasi, yung Diyos nyo, kung loving God dyan, bakit, how come He will punish man eternity sa impyerno sa kasalanan na gawa niya sa kanyang lifespan? Oo nga naman mo. Kung di mo kilala si Lord, kung hindi natin alam tong pinag-aaralan natin, mapapa-oo ka. But salamat, meron tayong Bible school, di ba? So palalim ng palalim yung pinag-aaralan natin. Magpalistan na kayo, kundi pupunta kayo sa impyerno talaga. Hindi, joke lang po. Magpalistan na kayo kasi gusto namin kayong sabay-sabay tayo bang lumalago. Alam niyo ba kami nga for 5th year na pero pagdating ng first year, bumabalik-balik pa rin kami. Babalikan namin lahat yung first year, second year, third year, nagsisit-in kami. Kasi nga, it reminds you, walang tigil yung biyaya ni Lord. Kahit yung dating module, pagka binalikan, iba na naman nagkakaroon ng additional revelation. Because God's grace never ends. God's love never ends. Amen? Ngayon, bakit nga ba may impyerno? Bakit? Di ko rin alam. Pero sinabi ni Lord. Who is speaking? The Lord Jesus Christ. Then He will say to those on His left,
To the left, to the left. Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, what? Prepared for devil and his angels. Amen? Yan po yung sagot si Lord nagsabi. God did not create hell for you kasi mahal ka niya. He created love. He gave you love. He created man to love. He created man as a very special creation na makakasama niya na ituturing niyang family. That is your design. That is your purpose. To live here, to live with the Lord our God. For Him to love. Kasi mahal na mahal ka na niya. In the concept pa lang sa isip niya, nung tao, alam na niya. Alam niya. And even He knows that we will fail, He still continue. Sabi, okay lang. Meron na kami as Trinity na in place for them. That is how His love works for us. Amen? And ito ka na ngayon. And then the King will say to those on His right, come, you, who are blessed by my Father, take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. Yan ang lugar mo. Yung impyerno sa demonyo yun. Nadamay lang tayo. But God works everything at His best to bring us back through the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen? So yan po. The kingdom prepared for you. That is what He prepared for us. Because what He gave us is love. Not anger. Not hatred. God the Father is Alpha and Omega. The Trinity is Alpha and Omega. They know what will happen. They are the beginning and the end. Alam na nila magfe-fail tayo. But they did not stop the concept or the design or creating us because they love us more. Diba? Si Lord Jesus Christ, tinuro sa atin ni Pastor last week, ang ginagamit lagi ni Lord is love above all. Love beyond. Love above law. Kasi nga, yun yung nature ni God. God is love. Love is not a thing that God does. Hindi yung pagmamahal, hindi niya yung ginagawa. Hindi yung katulad sa atin, emotion yung pagmamahal natin. Yun yung very nature ni God. God is love. Kaya hindi niya ginagawa yung pagmamahal niya sa'yo. Natural na natural yun. When He created you, He sees you. He looks at you. Only what He sees is, I love you. I love you. From creation of the world. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, alam niya kung ano yung mangyayari. And He's so loving that He even gave Jesus Christ even before our creation. In Revelation, it says, the Lamb who was slain from the creation of the world. And also it was told by Peter, sabi niya, God chose Him. Sino yung Him? Jesus Christ, as your ransom long before the world began. But now, in these last days, He has been revealed for your sake. Mga kapatid, Jesus Christ came to earth just to reveal, just to show us. Kasi tayo, to see is to believe eh. Tayo kasi dapat may nakikita, may naranasan, or meron tayong story para maniwala. He sent Jesus Christ for us to see, to believe, and for us to experience His love. Love from now to eternity. Mga kapatid, kanina nasabi ko, di ba, ang impyerno ay yung kawalan ng Diyos sa buhay natin. Ngayon,
dahil lang Diyos nasa sa atin, alam natin yung biyaya niya, hindi natin kailangan na yaman. Bakit? Kasi dito pa lang sa lupa, sa presensya ng Diyos, ramdam na natin yung langit. Amen? Mga kapatid, kahit anong explanation ng gawin natin, gaano kaganda langit, yung kalsada, gold, yung mga bato, diamond, hindi ko pa rin ma-imagine kung gaano kaganda eh. And then one day, God says, and nireveal sa atin, and even Pastor Chis told us also that day, na sinabi niya, ang langit, kaya maganda, kasi nandun ang Diyos. Kahit ano pa yan, dahil nandun ang Diyos, kasama mo, yung sinasabi nating kakampi mo, aakapin ka na, akap-akap ka. Kaya mga kapatid, alam ko lahat tayo OFW. Yung iba may pamilya rito, iba walang pamilya. Yun nga, sabi ni sis kanina, totoo yan, may kakampi ka, may tatay ka. Sometimes your family, kahit kasama mo, they will fail you. Remind yourself, there is God who is my Father and I am His family. Mga kapatid, tayo dapat tinuring na kaaway ng Diyos. Dapat isinama, siya mismo nagsama sa atin sa demonyo. Hindi yung demonyo, idinamay tayo. Dapat siya mismo nagsama sa atin sa demonyo. Hindi niya tayo itinuring na kaaway. Dahil ever since, ang turing niya sa atin, family. You belong even before you believe. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but to save the world through Him. Mga kapatid, ligtas ka na. Pati yung family mo dahil nandito ka ngayon, believe. Your life will make an impact and a difference para sa kanila. Kahit hindi mo sila sabihan siguro. Hindi mo kayang magsalita. But the Lord will reveal them. Makikita nila yung kilos mo, yung buhay mo. And that will work. Kasi si Lord ang nangako, you and your household will be saved. Whoever believes in Him is not condemned. Labas ka na sa impyerno. He is the atoning sacrifice for our, di ba kanina sin lang, ngayon sins. Kasi nga past, present, and future. Not only to ours, but also for the sins of the whole world. Kasi ganun yung bisa talaga nung nagbayad sa atin ng kasalanan. Amen? Kaya ngayon, what I'm trying to remind you, what the Lord is trying to remind us is yung security natin. Kaya nga nagtatanong, di ba, yung kaligtasan ba nawawala? Depende sa nagbayad. Ngayon, alam natin kung ano yung nagbayad, kung sino yung nagbayad, at kung gaano kahalaga yung nagbayad, mawawala pa ba? Amen! Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, you are now certain. Amen? The Lord is not slow in keeping His promise. Ito puro pangako niya, panghawakan natin. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Mga kapatid, pangako yan ng ating Panginoon. Nasa Bible yan. Panghawakan nyo yan. Meron ba kayong matagal nang pinagpe-pray na mga kaibigan, na mga loved ones, na mga kamag-anak? Continue. Continue to pray because the Lord will make His way. Pag-pray nyo lang, si Lord ang gagawa. Hindi tayo. Yung biyaya niya lahat ang gagawa. Everyone. Sabi nga, this is good and pleases God, our Savior,
who works all people to be saved and to come to a knowledge of truth. What is truth? Last week, in-explain sa atin to. Sabi diyan, out of His fullness, again, let's read all together. Out of His fullness, we have received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth come through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Amen. Jesus came here to let us know, my Father loves you so much, and nothing can separate you from His love and my love for each one of you. Closest relationship with the Father, yan yung ibinigay niya sa atin ngayon. We have the closest relationship with the Father. Pwede ka na lumapit ngayon dun, Dad, pahingin pang kape. Yung mga ganon. Nakakapunta ka ba, kunyari, hindi mo tatay, lalapitan mo sa mall, makakaingi ka ng ano, babatukan ka pa nun eh. Pero kasi, di ba, ngayon, kaibigan mo yung anak niya, lapit ka ron, hingi ka ron ng pera. Yung anak niya, sisenyas doon sa tatay. Yung tatay, kasi, yung anak niya, may relationship ka sa anak niya. And iisa kayo ngayon. That is the Lord Jesus Christ to each one of us. But God, I would like you to remember this all the time. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Mga kapatid, lahat ng religion, ang sabi, give your life to God. The Christianity, the good news says, I have given my life so that you will live forever and ever. Yung Diyos natin, siya yung nagsakripisyo para sa atin. Hindi tayo ang nagsakripisyo para sa Kanya. And let this picture remind us. You remember Shadrach, Meshach, Abednego. They are thrown in a fiery furnace. Sa naglalagablab na apoy, itinapon sila ron. Ganyan ang ginawa sa atin ng demonyo, tinapon niya tayo sa apoy, dinamay niya tayo. What the Father did, what God did to them, nilagay nila si Jesus Christ. Kasama nung tatlo. Ganyan ngayon ang estado natin lahat. We are hell-bound, but God the Father put Jesus Christ with us. So now, the gates, the power, the gates and hell doesn't have any power over you anymore. Katulad nila ni hindi ka mangangamoy usok because Jesus Christ is with you and forever be with you. He will not leave you nor forsake you forever and ever. So in Certus, you're no longer uncertain. You are certain. Sabi nga, nadaanan ko to nung one time nakapost. I would like to share again, no matter how far you walk away from God. Mga kapatid, madadapa tayo kahit nandito tayo sa full grace. May mga pangyayari na hindi natin maiwasan. But always remember, kahit ganong dami na nung step na ginawa mo palayo kay Lord, return trip, one step back. His grace. Amen? So this is our exact condition right now. Going home with certainty in Christ. Let's all pray. Hallelujah, Father God. Thank you once again for reminding us how tremendous, how unconditional, how na hindi namin kayang unawain yung pag-ibig at pagmamahal mo sa amin.
Lord, we enjoy your love every day. Thank you, Lord, for bringing heaven on earth because of the finished work of Jesus Christ. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for embracing us. Lord, maraming salamat dahil dapat tinuring mo na kaming kaaway. Pero ngayon, tinuring mo kaming tunay na anak. And we all enjoy calling you Abba Father. Lord, we pray for those that you said, your flock, na tatawagin nyo. We pray na gamitin nyo po ang aming mga buhay. Even we don't know how to speak. We don't know how to share. But Lord, your grace is greater than all. Help us to bring that light and salt to the world because of your grace alone, and through Jesus Christ alone. Lord, I speak again, blessing upon blessing, grace upon grace, life, good health, prosperity, success, financial breakthrough sa lahat ng mga kapatid ko na to because of the authority that you have given under heaven in the name of Jesus Christ our Lord. Everybody say, Amen.